Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin si Gabriel Go. Si Gabriel Go po, teka sinulat ko yung position niya sa MMDA eh. Pakita lang natin yung isang picture niya. Ayan, taga MMDA si Sir eh. So ngayon po kasi, siya po yung isa sa mga prominent na figurehead sa MMDA. Ang kanyang position is MMDA Special Operation Group Strike Force Head. Okay, so siya po yung kung naaalala niyo yung ginagawa ni Briha nung araw, siya na yung gumagawa nun ngayon. In fact, meron po akong naka-line up na video dito para lang makita natin kung ano yung ginagawa niya. Let's go. Harangin nyo nga yan! Harangin nyo nga to, truck. Brad, tumigil ka. Ano lisensya mo? Good morning, sir. Morning din po, pero ng lisensya. Counterflow ka na, naka-nutshell ka pa, naka-chinelas ka pa. Pero ng lisensya mo. Ba't ganun? Yan. So siya yung nag-aano. Sige po, pero po ng lisensya muna. Morning po, sir. Pinatitigil ka, dire-diretso ka pa dun. Sir, di ko pansin po, sir. Hindi, lumingon ka na sa akin. So, ang isa sa mga feature, kumbaga yung parang nagiging style ni Gabriel Go ngayon is napaka-epektibo sa virality. Kasi hindi lang ito ang isa sa mga maraming videos niya na nagva-viral sa TikTok in particular. Isa pa ito. Morning po, may lisensya po ba kayo? May lisensya po kayo? Sige po, Nay, peram na lang po ng lisensya para yun na lang po titikitan natin, hindi na po yung sasakyan. Kasi nakalabas sa driveway yung sasakyan eh. It has to be inside. Kasi nga, hindi kasi, yung driveway kasi natin, it's not, I believe hindi yan pwede, publicly owned yan. Hindi yan pwede maging privately owned. Yung mga right of way. Opo, sige, hintayin po namin yung lisensya nyo. So, ayan, isa yan sa marami. Ang dami niyan. Kahit saan ka pumunta. And pinag-uusapan na din siya ng mga ibang influencers. Ito, panoorin natin to. Ba't parang hindi natin napapansin to? Kasi parang may nakaparking dati ata, sir, nakasarap. Okay, so you get the point mga kamats, mga kaibigan. Para siyang si kung paano sinibrihan nung araw, parang na-perfect niya yung style nun. In my opinion, kasi marami na rin ako napapanood sa kanya. And it's super entertaining kasi yung mga ganito. For some reason, I'm so entertained by it. Teka, ayusin natin yung camera. Yan, di ba? So, ngayon po mga kamats, mga kaibigan, kaya ako po siya kinocover ngayon. Syempre, may issue siya. Kaya alam nyo naman dito sa channel, isa sa mga pinag-uusapan natin dito ay yung mga social media trending issues. Ngayon po, si JV Ejercito, si JV Ejercito po, ay naglabas sa kanya ng ng mini expose. Babasahin ko po. Si Gabriel Go pala ay may sexual harassment case na isinampa ng isang MMDA lady traffic enforcer na naging sanhi ng kanyang pagre-resign noong 2023. Ang aking tanong kay MMDA Chairman Artes, ano ang status ng kaso at bakit po kinuha itong si Gabriel Go? Gayong may kaso po at problema pala ito. Well, okay, sige, mamaya na natin sagutin na i-lay down muna natin yung mga pag-uusapan natin ngayon. Napakalakas naman ata ni Gabriel Go sa inyo, Chairman Artes. Teka lang, lagyan natin ito. Parang coming from you? Okay. Mamaya na. Binasa ko na lahat, huwag kayong mag-alala. Babasahin ko na lang yung mga juicy details dito para hindi na kayo mati-LDR. And of course, yung opinion natin. Napakalakas naman ata ni Gabriel Go sa inyo at pinalamig lang yung issue ng sexual harassment para kunin muli sa MMDA. Kaya naman pala kung umasta ay napakasiga for the views, lalong tumatapang habang naka-live. Well, to be fair, style ni Briha yun. Okay, yung mga strike force na ganon. Ineffective naman kasi talaga yun. Kasi nga pag na-spotlight ka, huli ka, bayad ka pa. Kasama ka ba sa virality na hindi ka sumusunod sa batas pantrapiko? Personally, I don't see anything wrong dun sa style ni Briha at saka nitong si Gabriel Go, basta
ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Tama, 'di ba? Kahit maangas 'yan, okay? So, now, TLDR nito, una muna, ano yung sinampang kaso kay kay Gabriel Go, okay? Totoo naman yung sinasabi ni Senator JP na totoo talaga na nag-resign nung January 10, 2023 kasi nga under investigation daw kasi according to him. Pero dito naman ang kanyang teka, asan na ba 'yon? Ang complaint kasi nito, mga kamatis, mga kaibigan, is babasahin ko yung complaint. That I am the complainant in the foregoing complaint for sexual harassment and the violation of Safe Space Act. So, yun yung kaso, di ba? And of course, hindi ka naman magkakaso kung wala kang ebidensya kasi yun yung kailangan mong proof. Hindi lang porke naisipan mo ay magkakaso ka na lang. It doesn't work that way. Now, ang pinaka sigurong kasi yung kung sino man na nag-upload dito, mali-mali yung yung tawag dito, yung pagkakasalangsang. Okay, sige. Ngayon, iha-highlight ko tong sa point number 6 and I will read it, okay? Kasi ganito gumawa ng isang affidavit. Kailangan sunod-sunod yung dates, tapos yung mga facts mo kailangan maayos para pag binasa ng piskal, madali siyang makakapag-decide, okay? Or at least wag lang pahirapan yun, no? Siya. Okay? Sabi dito, ngunit dahil po ito ay mas naging agresibo si Mr. Go sa pakikipag-usap sa akin at nagsimula pong magsabi ng malalaswang bagay tulad noong October 10, 2022, sasabihin niya sa aking hubad, bilis at gawa tayo, boy. Okay, sige. Now, let's go. Basically, ganyan yung complaint. Now, according to the complainant, meron daw siyang mga resibo rito. Okay, etong mahaba na to is detailing yung nangyari sa kanila dun sa naging relasyon nila, alleged relations nila. Alleged lang lahat yan. Okay. So, I am anchoring my arguments in the fact that these are only allegations. Ano ba ang sinabi sa Constitution? You are innocent until proven guilty. Now, allegations, tulad nito, is not a sign of guilt. They are just allegations. Hindi pa siya guilty sa kahit anong bagay, okay? I'm not saying na walang kwenta tong complaint na to or may kwenta to or malakas tong complaint na to. What I am saying is that hindi pa kasi siya napapatunayang guilty rito. Ako, meron akong kilalang senador na kamatis, mga kaibigan, na ano lang naman, kwentuhan lang hindi ako nagpapatama or anything. Guilty. Kaso nakakatakbo pa rin. Di ba? Or nakaupo. Yung iba nga, nakaupo pang senador. Ngayon, I find it hypocritical that another politician is calling out another politician when there is only allegations. Allegations, again, is not a sign of guilt. Kung nag-resign siya, baka nag-apply ulit. Di ba? Pwede yon. Okay? Pwede yon. Hindi ko rin kinakampihan si Gabriel Go rito. I am just saying na whatever happened dito sa kailangan pang isampayan sa korte at doon natin pagtalunan. Hindi sa social media. Kasi ako, in my opinion, this is something na nakakagulat. Kasi kung talagang meron kang problema kay Gabriel Go, maybe you should go to the chairman, to MMDA chairman agad. You are a sitting senator. Hindi mo business yan. Hindi. You're not even Raffy Tulfo in the sense na yung Raffy Tulfo na napapanood natin sa TV na may show. Yun, maintindihan ko pa kung may complainant lumapit kay Raffy Tulfo. But this is a sitting senator using his social media to show a side of a story na, in my opinion, is not very constitutional. Kasi nga, di ba? Mga politiko kayo, you should be the one protecting the Constitution. Anong ginagawa natin? These are mere allegations. Allegations is not a sign of guilt. Okay? May nag-allege lang.
Asan na ba yung case? And this is a complaint affidavit. What does that imply? Ibig sabihin, nakapag-decide na ba yung piskal ngayon? Umakyat na ba yung kaso? This is hindi natin alam eh. Kasi pagka umakyat na yan, hindi na pwedeng pag-usapan yan ni Gabriel Go. Kasi nga, he cannot defend himself anymore. Why? Because may sub judice na eh. 'Di ba? Bawal mo nang pag-usapan yon sa mga public forums. Alright, so now, again, hindi ito pagtatanggol kay Gabriel Go. I'm just saying be fair. Yun lang. And coming from JVRs ito, it's laughable. Now, pumunta naman tayo sa post galing sa isang, well, meron kasing, according sa sa galing to sa Reddit, okay? Una, in-screenshotan nila yung sa Cool Pals. Kasi nakikinig si Nebri, naging guest na ba ng Cool Pals si Sir Nebria. Ang point dito, may nag-screenshot nito tapos linagay nila doon sa R Philippines, okay? Tapos in-screenshot nila to tapos ayan na, kumakalat na sa internet. Nagulat ako kasi eto yung naging comment ni Nebriha. Gabriel Go with Colonel Edison Bong Nebriha. Game, okay. Kasi nga, sila yung mga astigin sa MMDA. Talagang nakikipaglaban sila sa mga patitigas ang bungo eh, di ba? Ang sagot ni Edison Nebriha dito, no thanks, not my cup of tea. Kung alam mo lang pagkatao niyan. The plot thickens, okay? This is why I am saying sa inyo, I am predicating na yung aking mga argumento is just being constitutional. I am not, hindi ko kinakampihan si Gabriel Go. Pero every man has his day in court. Doon kayo sa korte maglaban. And coming from JBRs ito, surprised. Very surprised. Now, going back dito, yon, so nakakagulat yung turn of events, di ba? Plot twist after plot twist. Ngayon, interesado na ako. Gusto kong malaman kung saan hahantong itong tagpong ito. Tingnan natin kung sasagot si Gabriel Go or hindi. Kasi he has the right to remain silent dito. Okay, so yun lang naman yung sa akin for today. Yeah, mga lods.